Ano-ano ang mga talata sa Biblia tungkol sa pamamaraan ng kaligtasan ayon sa aklat ng mga taga-Roma? Ang ilang mga talata mula sa aklat ng mga taga-Roma ay isang paraan ng pagbabahagi ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Ito'y simple, ngunit mabisang paraan ng pagpapaliwanag sa mga sumusunod na katanungan. 1. Bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan? 2. Paano ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kaligtasan? 3. Paano natin makakamit ang kaligtasan? 4. Ano-ano ang idinudulot ng kaligtasan sa ating buhay? 1. Bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan? Ayon sa Roma Kapitulo 3 versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tayong lahat ay nangagkasala. Nakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Walang sinumang makapagsasabi na hindi siya nagkasala. Nasusulat sa Roma Kapitulo versikulo 10 hanggang 8 ang detalyadong larawan ng mga kasalanang makikita sa ating mga buhay. Ayon sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kaparusahang bunga o dulot ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang ito kamatayan ng katawan, kundi walang hanggang kamatayan ng kaluluwa sa impyerno. 2. Paano ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kaligtasan? Ayon rin sa unang bahagi ng Roma Kapitulo 6 versikulo 23, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinasabi ng Roma Kapitulo 5 versikulo 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Hesukristo para sa atin. Ang kamatayan ni Jesus ang siyang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. At ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay na tinanggap ng Diyos ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. 3. Paano natin makakamit ang kaligtasan? Ayon sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9, kung ihahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Dahil sa kamatayan ni Jesus para sa atin, dapat natin siyang sampalatayanan at kilalanin bilang Panginoon. Paniwalaan natin na ang kanyang kamatayan ang siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Sinasabi din sa Roma Kapitulo 10 versikulo 3, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Namatay si Jesus upang bayaran ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan at iligtas tayo sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Kaya ang kaligtasan at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay maaaring makamit ng sinumang nagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. 4. Ano-ano ang idinudulot ng kaligtasan sa ating buhay? Ayon sa Roma Kapitulo 5 versikulo 1, napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, maaaring maibalik ang ating relasyon sa Diyos. Ayon naman sa Roma Kapitulo 8 versikulo 1, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil sa pagkamatay ni Jesus para sa atin, hinding-hindi na tayo parurusahan dahil sa ating mga kasalanan. At panghuli, may pangako ang Diyos sa atin sa Roma Kapitulo 8 versikulo 38 hanggang 39, natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan o kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pinaniniwalaan mo ba ang pamamaraan tungo sa kaligtasan ayon sa aklat ng mga taga-Roma? Kung oo, narito ang isang simpleng panalangin na maaari mong sabihin sa Diyos. Hindi ang panalangin ito ang nakapagliligtas. Ito ay isa lamang pagpapahayag ng iyong pagtitiwala kay Hesukristo para sa iyong kaligtasan. Tanging ang Diyos lamang makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na parusahan. Ngunit inako ni Jesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusang dapat sana ay sa akin, upang sa aking pagsampalataya sa Kanya ay mapatawad mo ako. Tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at nagtitiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. At salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sana meron po tayong natutunan sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Manatili po tayong sumubaybay sa ating munting channel at maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kapatid.